Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Matapos gawin ang mga kalkulasyon, tila si Chenju lamang ay nagkakahalaga ng 1,500 puntos. Gayunpaman, hindi ako gaanong kumita. Tutal, gumastos ako ng 2,000 merit points kanina. Ayaw kong atakihin siya. Para sa isang nascent Divinity Tribulation Realm Elite Archer tulad ni Chinchu, madaling magpaputok ng 3 pana bawat segundo. Hindi ko kayang harangin ang lahat ng ito gamit ang mga critical block card. Bukod dito, malamang na kailangan kong sayangin ang aking mga impeccable card din. Sa halip na sayangin ang aking mahahalagang mapagkukunan, mas madaling gawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Gayun din, walang lugar para sa ibang mga tribo sa ilalim ng Great Yan Skies. Hindi tulad ng Traverso, ang mga binatao ay nagmula sa mga mamamayan ng Great Yan sa paglipas ng mga henerasyon. Matapos ang ilang libong taon ng pag-iral, nag-ugat sila rito. Sila ay mga Aboriginal. Sa kabilang banda, ang Traverso ay isa pang tribo mula pa noong sinaunang panahon. Ang hindi kontroladong karwahe ay bumagsak sa lupa. Ito ay ganap na walang laman na walang sinuman sa loob. Ang mga sundalo at cultivator ay nagmamadaling umatras habang si Aluho ay dahan-daang humakbang pasulong. Mahal na emperador, anong uri ng mga tao ang pinapaligiran mo? Alam mo ba na ang isang tao mula sa ibang tribo ay nakapasok sa palasyo? Kung mas marami lang sila ang pupunta rito. Sa kabutihang palad, inaasahan ko ito noong ginamit ko ang aking 5 card. Nasa kontrol ko pa rin ang sitwasyon. Kung isang grupo ng Divine Court Realm Cultivator ang sumugod sa akin, mahihirapan akong harapin ito. Masayang lumapit si Sio Honor sa tabi ng kanyang master. Pagkatapos ay, tinanong siya ni Lugia, kumusta ang pakiramdam mo? Kaya bang itaboy ng Supreme Purity Jade Sleep ang witchcraft? Masunerang sumagot si Sio Honor, ayos lang ako. Bahagya akong nahilo kanina, ngunit mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon. Sa ilang kadahilanan, matapos mamatay ang mga master sa palasyo, ang nakapalibot na witchcraft circle ay bahagya ring kumupas. Karamihan sa mapusyaw na lilang hamog ay kumalat. Pagkatapos ay tumingin si Lasho kay Dong Fansho na malakas na umuubo. Dahil patay na si Shinjo, wala akong pagpipilian kundi subukang kumuha ng impormasyon mula kay Dong Fansho. Kailangan ko mang gumamit ng torture o pananakot, sigurado akong makakakuha ako ng impormasyon. Napansin siya ni Dong Fansho at mabilis na lumuhad sa lupa. Ang junior na ito ay may mga mata ngunit hindi makakita ng malinaw. Patawarin ninyo ako, senior. Kalmadong sinabi ni Lasho, sa tingin ko kakaiba para tawagin mo akong senior. Nagpaliwanag si Dong Fansho ng may takot, hindi mapapatawad para gayahin kita. Gayunpaman, dapat pa rin akong magpasalamat sa iyo sa pagpatay kay Chinchu at paghihiganti sa aking disipulo. Salamat, Senior. Matapos magsalita si Dong Fansho, patuloy siyang yumuko kasama ang kanyang 2 disipulo. Ding, nakatanggap ka ng Kaudao reward, 2 merit points. Napakaliit ng merit points reward. Hindi tapat at maliit, mga mapagkunwari. Ang ekspresyon ni Lucio ay tulad ng dati, walang emosyon. Mayroon akong ilang tanong para sa iyo at sasagutin mo ang mga ito ng tapat. Sabihin mo sa akin ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Nang marinig ito, mabilis na sumagot si Dong Fansho, and Infancio mula sa insect ng Great Yan. Ang 3 ito ay tunay kong mga disipulo. Bakit mo ginaya ang masamang Sky Pavilion? Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas at patuloy na nagtanong. Nag-alinlangan si Dong Fansho sandali, ngunit sa huli ay nagsalita, Senior, marami sa mga disipulo ng Iantayan at Luo sects ang pinatay ng masamang Sky Pavilion ilang siglo na ang nakalipas. Sinira ng masamang Sky Pavilion ang ilang libong sandata ng 3 sects, na nagdulot ng malaking dagok sa aming mga pundasyon. Mula noon, hindi na kami nakabangon. Inutusan akong gayahin ang master ng masamang Sky Pavilion at gumawa ng mga krimen saan man. Nang marinig ito, walang magawang bumantong hininga si Lasho. Ang insect ang pinuno ng 3 seksyon. Ang isang grand sect ng Noble Path ay gumagamit ng gayong kasuklam-suklam na pamamaraan.
Sumagot si Deng Fonsho, napakaraming kasamaan ang nagawa ng masamang Sky Pavilion. Inutusan lamang ako na bigyan sila ng lasa ng kanilang sariling gamot. Bago pa siya matapos magsalita, dumating ang isang sampal sa kanyang mukha. Tatanungin kita ulit, ano ang sikreto sa likod ng butong iyon? Matapos masampal, mas naging tapat si Deng Fonsho. May buto mula sa mga binatao na makakatulong sa isang cultivator na malampasan ang malaking limitasyon ng 1,000 taon. Senyor, sa iyong kaalaman at karanasan, dapat mong narinig na ito dati. Nang marinig ito, nagulat si Lasho. Isang buto mula sa mga binatao na may kakayahang malampasan ang limitasyon sa buhay ng mundo ng cultivation. Matapos kong hanapin muli ang aking mga alaala, dahil nabuhay si GT at naglakbay sa mga lupain sa loob ng 1,000 taon, imposibleng wala siyang koleksyon tungkol sa bagay na ito. Natagpuan na ba ang butong ito? Patuloy na hinanap ng palasyo ang butong ito sa loob ng 1 dekada at hindi ito natagpuan. Mas maliit pa ang pagkakataon para sa atin. Nang marinig ito, humalaklak si CEO Honor. Mga tanga! Walang makakalampas sa limitasyon sa buhay. Namatay ang may-ari ng buto, ngunit umaasa kayong makakatulong ang buto sa inyo na malampasan ang inyong limitasyon sa buhay. Anong klaseng biro ito? Sa mundo ng cultivation na ito, tinatapakan ng lahat ang malaking limitasyong ito, ngunit palaging may isang taong ayaw sumuko, gustong sumubok. Maaari bang ang emperador ng Great Yan ay ayaw ding sumuko sa limitasyon ng kanyang habang buhay? Habang siya ay nag-iisip, libu-libong sundalo at cultivator ang dahan-daang lumapit. Naapektuhan sila ng witchcraft formation. Wala na silang kapangyarihan ngayon. Huwag kayong matakot. Papatayin ang mga lumalabag sa lugar. Sumugod. Nang makita ang maraming cultivator na papalapit, humakbang pasulong si CEO Honor, handa ng kumilos. Ngunit umiling si Lasho, na nagpapahiwatig na hindi kinakailangan. Pagkatapos ay tinawag niya si Bayan. Sa isang iglap, isang lilang kidlat ang bumaba mula sa langit at tumama sa lupa. Umungol si Bayan at sumugod sa karamihan. Ang mga cultivator na may antas ng cultivation sa Brahman Sea Realm at pababa ay walang pagpipilian kundi umatras. Samantala, hindi makayanan ng mga sundalo kahit isang suntok. Lahat sila ay ipinadala sa paglipad. Inilunsad ng mga cultivator ng Divine Court Realm ang kanilang mga madras at flying sword. Ngunit hindi lamang hindi nasaktan si Bayan, nagalit pa ito. Tumalon ito at direktang sumugod sa mga cultivator na lumilipad sa hangin. Nagsimula si Bayan ng kanyang massacre. Patuloy na umabot sa tainga ni Lasho ang mga tunog ng notification. Ang mga merit points ay tataas lamang kapag pinatay ang mga cultivator, wala para sa mga ordinaryong tao. Kaya bahagyang iginalaw ni Lasho ang kanyang mga iniisip at nagbigay ng utos kay Bayan, ako ay palaging isang mabait na matandang lalaki. Iligtas ang mga tao, bigyang pansin ang mga cultivator. Ang makapangyarihang atake ni Bayan ay higit sa inaasahan ng lahat. Namangha si Deng Fonsho, isang maalamat na mount. Kung ikukumpara dito, ang Elephant King ay basura lang. Dagdag na 800 merit points, ngunit hindi gaanong. Ang mga cultivator lang ang makapagbibigay sa akin ng napakaliit na gantimpala. Ikinaway ni Lusho ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na sapat na. Sa pagtanggap ng utos, binitawan ni Bayan ang ordinaryong sundalo sa kanyang bibig. Pagkatapos ay lumingon ito at naglakad pabalik sa kanyang master. Nang dumaan ito sa Elephant King, mapanghamak itong tumingin dito. Ang napakalaking Elephant King ay agad na bumagsak sa lupa sa takot, nanginginig. Kaya iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng isang maalamat na mount at isang epic mount. Lumapit si CEO Honor at paulit-ulit na naghiyawan. Sa oras na ito, 2 tao sa malayong langit ang mabilis na lumilipad. Ang kanilang bilis ay napakabilis. Ang aura na inilabas nila ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Nakatitig si Deng Fonsho sa langit sa itaas. Nagpadala ba ang palasyo ng maraming master? Habang siya ay nagtataka, ang 2 marangel na figure ay lumitaw na sa lupa ng sunod-sunod. Yumuko si Ming Shirin na magkakapit ang kanyang mga kamay. Si Duan Musheng ay lubhang magalang din.
Masayang tumalon si Siu Honor patungo sa dalawa, pangatlong kapatid, pang-apat na kapatid. Nang marinig ang kanyang pagtawag, kahit ang isang tanga ay maiintindihan kung sino ang dalawang tao. Nagulat na nagbukas ng bibig ang nakaluhod na impostor, Master, medyo kamukha nila tayo. Inihambing ni Dong Fansho ang kanyang mga disipulo sa dalawa. Ang pagkakaiba sa kanilang presensya ay hindi maliit. Kalmadong tumingin si Lucio sa kanila, bakit kayong dalawa ang narito? Agad na sumagot ang dalawa, Master, nakakuha ako ng ilang ebidensya mula kay Fansho. Sinabi niya na mayroong witchcraft formation dito at binabantayan ng isang palace master, kaya agad akong pumunta rito kasama ang pangatlong kapatid upang tumulong. Maraming master sa palasyo. Alam kong napakalakas ni Master at hindi man lang ito papansinin, ngunit ang mga kaawa-awang taong iyon ay hindi karapat-dapat sa atensyon ni Master. Kami ang gumawa ng desisyong ito, patawarin ninyo kami. Ang batang ito ay medyo bumuti matapos makita ang separation hook. Napakadetalye niya sa mga bagay-bagay kumpara noon. Umiling si Lucio at sumagot na ayos lang. Sa kanyang puso, medyo hindi siya makapagsalita. Nakatipid sana ako ng 5 item card kung alam ko ito kanina, ngunit ang nagawa ay nagawa na. Nagamit ko na ito at walang saysay ang pagsisisi. Tumingin si Duan Muxiang sa paligid, medyo nahihiya. Nasaan ang mga bangkay? Huli na kami. Tinakla ni Siu Honor ang kanyang bibig at tumawa, pangatlong kapatid, pang-apat na kapatid, tingnan ninyo ang dalawang pekeng iyon. Nang marinig ito, agad na lumapit ang dalawa. Doon lang nila napansin ang mga lalaking medyo kamukha nila na nakaluhod sa lupa. Sa tingin ninyo ba ay kwalipikado kayong maging peke ko? Malamig na sumanghal si Ming Shirin sa tatlo. Natakot ang dalawa, nanginginig at nagmamadaling nagpaliwanag, pagkakamali lang. Hindi nag-aksaya ng salita si Ming Shirin. Direktang inilunsad niya ang kanyang daang tribulation inside avatar. Sa isang iglap, marahas na aura ang nag-cruise sa paligid. Nagpakita ng interes si Duan Muxiang at tumango, ako rin. Umungol si Benny, daang tribulation inside avatar. Nang makita na gusto rin niyang magyabang, agad na tumakbo si Ming Shirin upang pigilan siya. Hoy kapatid, mayroon ka ng Overlord Spear, hayaan mo akong humawak nito. Kapag inilabas ang isang dahon na avatar na ito, ang iyong avatar na walang dahon ay magiging mapatla kung ikukumpara. Lumingon si Benny at tumingin kay Lucio, huwag kang mag-alala, Master. Bago kami umalis sa Jinting Mountain, tiyak na binugbog namin si Fansho sa kanyang lugar. Sigurado akong susunod siya sa kanyang kalusugan. Nang marinig ito, medyo hindi makapagsalita si Lucio. May proteksyon ang harang ng Jinting Mountain, kaya hindi makakapasok ang mga tagalabas. Sobra na iyon. Sa sandaling ito, lubhang nagulat si Dong Fansho. Fansho, isa sa masamang Sky Pavilion. Huwag magtanong tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat. Saway ni Ming Shirin sa kanya. Tumayo si Lucio at tumingin kay Dong Fansho, nagmula ka sa insect. Sino ang nag-utos sa iyo? Nag-alinlangan si Dong Fansho, na tila ayaw sumagot. Malamig na sumanghal si Lucio, kung hindi ka magsasalita pagkatapos nito, papatayin siya at mapapahamak ka. Nang marinig ito, nag-isip si Dong Fansho sandali. May katuturan ang sinabi niya. Hanggang ngayon, wala nang punto ng pagbabalik. Bukod dito, ang senior ang tumulong sa akin na ipaghiganti ang aking babaeng apprentice. Matapos mag-isip, nagsimula siyang magsalita, ang law enforcement elder ng insect, Wao Yudo. Nang marinig ang pangalang ito, kumunat ang noo ni Ming Shirin. Buhay pa pala ang matandang iyon. Matagal nang nagkimkim ng sama ng loob si Elder Hua laban sa matandang senior mula nang talunin siya ng matandang senior. Naging obsesyon ito at buhol sa kanyang puso, na naging dahilan upang hindi siya umunlad sa kanyang cultivation. Kaya nang marinig ito, dumura si Ming Shirin. Napakawalan siya lang ang dapat sisihin sa kanyang kahinaan. Paano niya nagawang sisihin ang iba sa pagiging masyadong makapangyarihan? Tanging ang isang tao mula sa masamang Sky Pavilion ang magsasabi ng ganoong bagay. Noong panahong iyon, si Hua Lu daw ay isang 6-leaf Golden Lotus Avatar Elite at dalubhasa siya sa depensa.
Kahit ang 10 dakilang elite ay hindi nang ahas na maliitin siya. Ipinagmalaki niya ang kanyang mga kasanayan sa depensa, 20 taon na ang nakalilipas, idineklara niya na mayroon siyang pinakamahusay na depensa sa ilalim ng langit. Noong panahong iyon, walang mga galaw mula sa masamang Sky Pavilion at tila humihina ang lakas ng masamang Sky Pavilion. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon at talunin si Tiandao at umakyat sa Seven Leaf Avatar. Gayunpaman, sa kapatagan ng Jing Province, nagpalitan lamang ng isang suntok sina Huoludao at Tiandao, na nagtapos sa nakakahiyang pagkatalo ni Huoludao. Tutal, si Jitnao noon ay isang 8-leaf cultivator na. Mula ng araw na iyon, si Huoludao ay naging katawa-tawa sa mga tao sa Noble Path. Ito ay naging buhol sa puso ni Huoludao, na naging dahilan upang tumigil ang kanyang antas ng kultibasyon sa nakalipas na 20 taon. Sa isang kalmadong ugali, nagtanong si Lasho, nasaan si Huoludao ngayon? Magalang na sumagot si Dong Fonsho, pumunta si Elder Hall sa Green Jade Altar 3 araw na ang nakalipas. Sinasabing pumunta siya roon upang talakayin ang isang alyansa upang talunin ang masamang Sky Pavilion. Mas marami siyang alam tungkol sa bagay tungkol sa pangingisda ng mga buto mula sa ilog ng palasyo kaysa sa akin. Nang marinig ito, naalala ni Blues Show ang liham na natanggap niya mula kay Jonaichian ilang araw na ang nakalipas. Sa tingin ko, binanggit sa liham ni Jonaichian na tila pumunta rin ang mga master ng Fin Temple sa Green Jade Altar. Pinaplano ng mga taong ito na salakayin ang masamang Sky Pavilion. Dahil gusto nila akong harapin, dapat lang akong pumunta ng diretsyo sa Green Jade Altar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Ming Shirin sa gilid. Master, ang Green Jade Altar ay teritoryo ng matuwid na sekta. Natatakot ako, naiintindihan ni Lasho. Bago pumasok si Ming Shirin sa Nascent Divinity Tribulation Realm, nakatagpo niya si Ziyang Chochu, isang elite mula sa matuwid na sekta, noong naglilibot siya sa mga lupain at gumagawa ng gulo. Natalo siya at na-trauma sa insidente na iyon mula noon. Gayunpaman, ang kanyang trauma ay hindi kasing tindi ng trauma ni Insects Huoludao, na lumikha ng buhol sa kanyang puso at naging dahilan upang tumigil ang kanyang antas ng kultibasyon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong, natatakot ka ba? Tumayo ng tuwid si Ming Shirin at sumagot, bakit ako matatakot? Sa gilid, sinabi ni Duan Mushan, Junior Brother, ito ay isang magandang pagkakataon. Batay sa kanilang pananaw tungkol sa kultibasyon, mas talentado si Ming Shirin kaysa kay Duan Mushan. Mas maagang sumali si Duan Mushan sa pavilion kaysa kay Ming Shirin. Gayunpaman, hindi gaanong mas malakas si Duan Mushan kaysa kay Ming Shirin sa kasalukuyan. Masyadong maraming nakakagambalang pag-iisip si Ming Shirin at hindi dalisay ang kanyang mga intensyon. Sa makatuwid, hindi tumubo ang anumang dahon ng kanyang avatar mula nang pumasok siya sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Bagaman pareho silang Nascent Divinity Tribulation Realm, kung walang dahon ang avatar ng isang tao, hindi siya itinuturing na tunay na cultivator sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Sa pagdaragdag ng bawat dahon, ang lakas ng isang cultivator ay lubhang mapapabuti. Nagpahayag si Xiu Honor upang paalalahanan ang kanyang master, nandyan din si Jin Yuan Shan. Dapat mo siyang patayin. Hindi ko matagalan ang lalaking iyon sa pagmumura sa iyo araw-araw. Naaalala ang ugali ni Zhang Yuan Chan, sinabi ni Lasho, tunay siyang kasuklam-suklam. Siya ang nanguna sa pangalawang pag-atake sa Jinting Mountain. Ang taong iyon ay lubhang tuso. May kinalaman si Zhang Yuan Shan sa lihim na pagpupulong na ito sa Green Jade Altar. Nagpatuloy si Lasho sa pagtatanong, isang bagay pa, alam mo ba kung sino ang nasa likod ng pagkawasak ng Fish Dragon Village? Natigilan si Dong Fonsho ng ilang segundo nang marinig ang tanong. Hindi ba ikaw ang Sam Iris Sanayon, matandang senior? Ang impormasyong ito ay ibinigay sa akin ng insect. Nagpadala pa sila ng isang tao upang imbestigahan ang palasyo. Sa huli, nakumpirma namin na ang salarin sa pagkawasak ng Fish Dragon Village ay walang iba kundi ang matandang lalaking nakatayo sa harap ko. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas ngunit hindi na nagtanong pa. Natanong ko na ang lahat ng kaya kong itanong.
Malinaw na hindi alam ni Dong Fansho kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kung kaya nilang itago ang mga bagay na ito sa loob ng isang dekada, tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Matapos maabot ang konklusyong ito, inutusan niya si Ming Shirin na dalhin si Dong Fansho. Itinuro ni Xiao Honor ang dalawang impostor. Paano ang mga ito? Tumawa si Ming Shirin. Ayos lang na gayahin ako, ngunit mahihirapan kayong takasan ng kamatayan matapos suron ang aking master. Kaya papatayin ba natin sila? Sang-ayon ako na patayin sila. Hatiin natin sila sa dalawa. Iyon ang pinakamahusay na paraan. Sa tingin ko hindi sapat iyon. Hatiin natin sila sa 8. Ang ilang mga elite cultivator ay lalong tuso. Mamamatay lang sila kapag lubusan mo silang hiniwa. Nagsimula ang 3 sa kanila na pag-usapan kung ano ang gagawin sa mga impostor. Ang 2 impostor ay natakot hanggang sa punto ng halos pagbabasa ng kanilang mga sarili. Sa lahat ng mga taon na ito, ginagaya lang namin ang kanilang mga hitsura. Nabigo kaming makabisado ang asensya ng mga kontrabida na ito. Si Dame Fanchio, na nakabawi na sa kanyang mga pandama, ay nagmakaawa na may mapanglo na mukha. Ang panggagaya sa masamang Sky Pavilion ay kasalanan ko lamang. Pakiusap, pakawalan ninyo sila, Senyor. Tumawa si Ming Shirin. Nakikita kong handa kang managot sa iyong mga aksyon. Sa kasamaang palad, kahit napatawarin sila ng aking master, sa tingin mo ba ay makakapagpatuloy silang mabuhay? Naapektuhan na sila ng witchcraft formation. Ang kanilang mga antas ng cultivation ay lalala sa kalaunan. Napakahirap basagin ang spell na ito, maliban kung nagbabalak kang magmakaawa sa aking master para sa tulong. Nang marinig ito, lumubog ang puso ni Dong Fansho. Nauutol siya at walang sinabi. Sa puntong ito, lumipad ang isang messenger bird. Mabilis itong kinuha ni Xiao Honor at sinabi, Master, liham ito mula sa walang hiyang lalaki na iyon muli. Sa utos ni Lasho, nagsimula siyang basahin ang liham. Matandang Senyor, sinabi mo sa akin na imbestigahan ang Fish Dragon Village, ngunit matatagalan ito. Gayunpaman, maibibigay ko sa iyo ang pinakabagong impormasyon. Pinakamahusay kung hindi ka pupunta sa Green Jade Altar. Ang masamang hari, ang iyong ika-8 disipulo, ay naghihintay sa labas ng Green Jade Altar. Sa huli, gaano kahanga-hanga ang sugat na ipinangako mo sa akin? Nang marinig ang nilalaman ng liham, sumanghal si Ming Shirin sa galit. Sa tingin ko, hindi sapat ang nangyari sa matandang ika-8 noong nakaraang pagkakataon. Paano siya naglakas loob na isipin ang pag-atake kay Master gamit ang kanyang antas ng cultivation? Ang mapanlinlang na basura na nagtaksil sa kanyang master at sekta. Pupunta ako roon at babalatan ko siya ng buhay ngayon din. Umiling si Lasho matapos marinig ito. Ang matandang ika-8 ay palaging isananambo buli sa mahina at natatakot sa malakas. Sa kanyang mga kakayahan, sa tingin ko hindi siya sapat na matapang para subukang tambangan ako. Medyo nagtataka si Duan Mushan. Kung gayon, ano ang ginagawa niyang naghihintay sa Green Jade Altar? Sinimulan ni Ming Shirin na suriin. Palaging itinuturing ng matuwid na sekta ang kanilang sarili bilang miyembro ng Noble Path. Bagaman umalis ang matandang ika-8 sa masamang Sky Pavilion, hindi ibabahagi ng Noble Path ang parehong opinyon. Ang Nether Sect, ang Crouching Dragon Darknet, at maging ang Tiger Rich Gang ng matandang ika-8 ay kanilang mga target. Sa tingin ko, sinusubukan ng matandang ika-8 na maghiganti sa pagkakataong ito. May punto ka, ngunit sa tingin ko, wala pa ring bayag ang matandang ika-8 para dito. Ang ika-7 junior brother ang nasa likod nito. Sa puntong ito, nagtanong si Lasho, gaano kalakas ang organisasyon ng matandang ika-8, agad na sumagot si Ming Shirin, ang personal na lakas ng matandang ika-8 ay hindi gaanong mahalaga, ngunit mayroon siyang grupo ng mga pinagkakatiwalaang tauhan na nakikinig sa kanya. Nasa lahat sila ng dako sa mga lansangan, umiling si Lasho at lumingon kay Bayan, sumama kayong lahat sa akin sa Green Jade Altar. Nang marinig ang utos ng kanilang master, sabay-sabay na sumagot ang 3 sa kanila, Opo, Master. Mga idol, ito na po ang wakas ng Season 1. Salamat po sa inyong suporta.